na-invite tayo ng Honda parang maging driving instructor for a day. 1, 2, 3, 4. Sir, thank you, sir. Thank you, Mr. Randy. Congrats. Be part of our Kaibigan community on Facebook and enjoy the following special perks of being a Kaibigan community member. Join now, Kaibigan. So ayun, dito nga pala tayo sa Honda, sa kanilang training room. Yan. So nandito sa dulo ng second floor aming training room para sa driving instructor for a day. Good day! Another vlog na naman tayo mga kaibigan, mga kabong. So for today's vlog, na-invite tayo ng Honda parang maging driving instructor for a day. So titingnan natin kung papasa ba tayo bilang driving instructor ng Honda. Tara, samahan niyo ako para ito gagawin. Hiling lang namin at nagpapatulong po sana kami na bigyan ng importansya yung road safety. Yes sir, noted sir. Talagang safety activity. No, ang challenge po kasi natin dito, yun po, yung ika-4S na kung saan pinapahalagahan po yung safety. Kasi dito sa atin, we know the importance of sales, spare parts, and then yung isa is yung service, di po ba? Pero sa global, importante po na nakakabit din po doon ang safety. Kasi hindi magiging maayos ang kalsada kung wala yun. No? You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy, man. At nakapreno, bago sa start. Yan, okay? Kapag papatayin, sa susi, o yung iba, sa stand. Yan, okay? So yun yung una yung gagawin. Ang pinaka-importante sa automatic, mga sir, sabihan mo sa kanya, walang sasakay sa motor na umaandar at walang bababa sa motor na umaandar. Mamimili kayo, motor ng buhay, patay ang rider, o patay ang motor, buhay ang rider. So, minsan biro namin yun, pero totoong nangyayari, di ba? Tapos yung position ng katawan, kung paano ba yung tamang position. Dito pa lang, tuturo mo sa kanya, okay, pag upo sa isang automatic, tatayo ka, and then saka ka upo. Ibig sabihin, ito yung tamang position. Kasi madami dyan, takot na ganyan. So, kapag hindi komportable ang isang rider sa pagmumotor, madali magmotor, mahirap. Mahirap. Di ba tayo minsan, pag nagmumotor, minsan inaayos pa natin ang pwesto, di ba? Nakakangawit, ganun din po sila. Lalo na kapag nag-aaral pa lang, ang ituturo natin sa kanya ay yung tama. Okay? Ngayon, yung tamang pwesto, una nakatingin, kapag nagmumotor, nakatingin, diretso. Okay? Hindi nakayupo. And then yung katawan, nakarelax. Okay? And then slightly bend yung kamay. Ito ang pinaka-importante sa lahat. Yung tamang hawak dito. Madami kasi humahawak dito na nakaganyan. Kaya kapag na-open niya, tamang hawak po dito, isang daliri, layo. And then naka 120 degree. Nakaganyan po. Hindi po nakaganyan. Nakaganyan. Ang ginagamit sa pag-open ng throttle, kalimitan sa kanila is finger. So kapag finger ang ginamit sa pag-open ng throttle, napakalakas po na pwede niya ibigay. Ang ginagamit po natin sa pag-open is para. Sir, bakit 120? Para po may limiter. And then yung tuhod, saka ganito. And then yung paa, ito yung tungtungan. Ilagay nyo lagi sa utak nila kasi yung iba nakikita nila, nakaganyan no? Kanino ba to, sir? Kanino ba to? Ang back ride, ibig sabihin, dapat nandito ka nakaupo. Tapos nakaganyan kasi back ride ka eh. Okay? So dapat nandito. Ganyan po yung dapat ang position.
Hindi po nakabukasa. So tapos, papaandarin nyo ngayon yung motor. Okay? Yung tamang hawak. And then, i-open mo lang siya. Kung familiar tayo sa may mga RPM, yung 3,000 RPM, ganyan lang yan, tama? Yan lang po yung 3,000 RPM. Yan lang po yung kailangan ma-maintain niya. Kapag nakikita nyo na paganto-ganto yung nagmumotor, huwag nyo pong hahayaan muna siya na ibaba sa center stand. Kailangan nakakamdaman niya po. Dapat ganyan. Parang bata. Open sa 3,000 RPM. After po niyan, magpo-close. Sa pag-close ng throttle, kailangan pag magpo-close, konti lang. Kasi madami sa atin pag nag-close, tama? Eh nag-roll yung kamay mo. Kaya pag open mo, so pag open, ganyan. Hanggat hindi maganda ang control dito mga sir, huwag yung papapapain. Naliwanag po ba? Kung hindi, hahanapin nyo sa mga sulok-sulok ng mga pinagkakasraytan nyo. Okay. Madami na kami na-experience ko. Minsan nandun sa mga puno-puno, nakasabit. Oo. Lalo na dito sa part namin yan. Dapat makontrol ka yung maaga. Okay, relax ang kamay, walang magigigil. And then pag okay na, so yun lang po yung kailangan nyo tutulong sa kanya. Okay, sa pagbaba, okay, so tuturo mo sa kanya, nakahawak dito. Okay? So, hindi naka dito. Sana, sanayin natin dito no? Dito hawak. Yeah, okay. Focus mo lang siya sa may preno. And then ang weight lagi is nasa iyo. Kasi pag napunta yan sa kabila, dahil mahal mo ang motorsiklo at iyan ay sa'yo, papayag ka ng motor lang tutumba? Hindi, syempre kasama ka. O, di ba? Tama na siya kasi sa'yo yan eh. Hindi ka papayag, kaya sabihin niyo sa kanya, dapat ang motor lagi nasa iyo. Para kahit po hindi mo siya hawak, nakabalanse. Okay? And then, i-sidesta nyo na din po for safety. Sasabihin mo sa kanya, ang pagsakay sa motor ay nanggagaling dapat dito. Yung iba, nakapalda dito. Yung iba naman, tapos saka mo siya i-release. Kasi minsan, sasakay pa lang sa motorsiklo, tumutumba na. Okay? And then ngayon, sa pag-andar sa motor, ganyan muna tayo, para muna siya naglalakad. Okay? Una, wala pong pupunta sa likod. Sa harapan po kayo. Ang lagi nyo pong titignan, ito. Nasaan ba ito? Kasi pag bumilis yan, ito yung pang-control mo para nito. Kasi pag nasa likod, kung okay na naman pumunta sa likod, kapag nakita mo na medyo stable na siya, pero dapat lagi kayo nasa harapan. Okay? Sa harapan kayo. Kasi ito yung titignan nyo lagi sa kanya. Kasi kung nandito, nag-o-open siya, ay una malapit lang, at least mga 1 metro, 2 metro. Kapag siya ganyan, nakapapapa, yun yung unang training nyo sa kanya. Atras. Open. Tapos, kapag okay na siya, yun yung time na pwede nyo na po pataasin ng konti. Tapos, tandaan, lagi kung dito madami nagkakamali. Ituturo nyo sa kanya na kapag siya po ay hihinto ang manubela diretso. Kasi madami po minsan humihinto na kaganya. Kaya pag preno, laging diretso manubela. Andar. Close. Laging may interval yung pag-close ng throttle at pag-preno. Hindi pwedeng Abrupt. o, di ba? Dapat close. Pinagana natin yung pangatlong preno. Ano yung pangatlong preno? Engine brake. Engine brake, yun. Okay? So, front, rear, at saka Engine brake. Kasi, kailangan gumana yung engine bago ka magpreno. Kasi kapag hindi mo pinagana yung engine brake,
And then eto, ituturo nyo lagi sa kanya. Yung pag-apply ng preno, kapag tumigas na po ito, hold na lang. Huwag pong hahawak ng preno na ganyan. Hawakan mo ng malambot, pinisil mo, kapag tumigas na, hold. Kasi bakit? Mabagal lang naman ang takbo niya. Hindi mo kailangan na malakas ang pressure. Kaya sa andun pa lang kanina sa pag-open, pag-close, pag-preno, dapat nakikita nyo kung paano nyo ginagawa. Kasi pag yan nagulat, yes. Okay? And then kapag okay na po yung pag-anda, yung paa ko, sanayin nyo na nasa baba na yung isa. Yung kanan nasa taas. Parang nag-skateboard. Hindi yung madami kasi nagmumotor pag ganyan eh. Hindi pa naanda. Tama, nakikita nyo, di ba? Yun yung mga pag-ito eh. Pero kapag pag-ito, nakaganyan mo na. Pag-skateboard, pakanya ba? Okay? And then kapag hihinto, dapat parang may plano. Yung paa, dapat handa na. Hindi yung... Diba? So yun yung mga kailangan nyo i-improve sa kanya. Kapag aanda, parang skateboard, nakababa muna. Kapag hihinto, dapat nakahanda na. At ang pagpreno, dapat laging diretso po. Ang unang pinapagamit namin dito is preno sa likod lagi. Likod. Kasi ito yung smooth. Kapag nakita yung stable na, sa kanya papagamitin ng unahan. Pero dapat ang manubela Straight. walang maliwanag po. Yes. May tanong? Okay. So, kapag magse-set up naman kayo ng test ride mga sir, o yung learn to ride, laging diretso. Laging diretso. Kapag nakita nyo yung stable, doon nyo lang siya isasama sa mga test ride. Pero huwag nyo dadaan sa mga maliliit talaga. Minsan, kapag gagawa kayo ng test ride area, siguraduhin nyo na pag natapos yung learn to ride, alam nyo na pwede siyang dumaan. Kasi kami ganun, meron kami learn to ride area and then meron kami test ride area. Pero ang pag-training po ng isang estudyante o totally zero knowledge ay medyo mahirap. Hey, so dito basically ginagawa namin before sumakay sa motorcycle ay nagkakaroon ng warm-up exercise. Warm-up. So ito yung ginagawa namin warm-up exercise. Okay, first set, hands on your waist. Yan, kamay sa bewa. First set, stretching. Sundan na ako, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Arm. Hand pala. 1, 2, 3, 4. Baliktad. 5, 6, 7, 8. Kabila. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next arm. May ipapicture ako. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kabila. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. 4, 3, 2, and 1. Hip. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reverse. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Knee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reverse. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Inhale. Exhale. After exercise, tinatanong din namin yung mga students or learners namin if good condition po kanilang katawan. So kung kayo tatanungin namin, good condition ba mga katawan? Good. Walang nakakaramdam ng hilo? Okay, so kung good condition kayo, make sure nakastrap ka ng helmet, complete gears tayo. Okay, and be ready. Nandyan po yung prepare ni Sir Mike na motorcycle. Nandyan yung mga manual and automatic nasa unahan. So, punta na po kayo sa mga motorcycles na. Tayo, CBR. CB150. Automatic, babae.
One down, 3 4 up ba to? One down, 4 up. Okay, mga sir. Reminder lang ha. Nakakila tayo ha. Avoid po overtaking ha. And observe, correct and follow the distance. Avoid po yung tailgating ha. Following to growth. Okay, papalo nyo po si Sir Mike. Kung saan siya pupunta, doon din po kayo. Okay, Sir Mike, go. Ay, nandito tayo ngayon. We're driving CV150R. My name is Alexander Gregorio, Unit Head ng Safety Riding Promotion Group, Honda Philippines Incorporated. Nagpapasalamat po kami sa Star Honda Moto Central sa pagpunta nyo dito sa aming facility at pag-attend ng aming sub-instructor training. So sana po patuloy po kayong sumuporta po sa amin, ipalaganap po yung road safety para mapababa po yung accident rate dito po sa bansa po natin. At maibahagi rin po yung mga natutunan nyo sa ibang member po from Star Honda and Moto Central. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. Okay. Number 1. So yun na nga, natapos na yung ating training bilang sub-instructor. So hopefully na tayo ay maging agent of iwas kamote sa kalsada, and hopefully makapag-conduct tayo ng seminars in the future together with the Moto Central kaibigan program. And then thank you sa HSTC for providing this informative content na dapat pinapanood ng mga riders na katulad mo, katulad ko. At yun nga, kung gusto mo yung content for today, consider to subscribe and hit that notification bell para notify ka sa mga future uploads natin. And see you on the next video.